kaming tatlong tao. Sa Mangre. Tapos na yung video, di ba? Tapos na. Panibago ulit. Anak, may bago pa. Pwede ko kayo magpaaba rito, okay. Ito ang exclusive niya sa akin. Yung kanina malaki kay Berpa. Gusto ko sana yung review eh. Pero nakaluwa na rin. Sige, di bali. Ang tanong ni Bermenan, panibago na. Tanong ka ulit. For the... Sige, gusto ko din kasi ma-video para sagot. Join kayo nun. Join kayo nun, Brother. Join kayo nun sa in-depth discussion of scriptural issue. Si Brother Andrew Turano yung may-ari nito. Then ang topic namin doon is Melchizedek. Hindi nila pinaniniwalaan yun kasi unscriptural, wala ko. Gusto ko sinabi niya, walang matibay na ebidensya yung si Shem ay si Melchizedek. Pero nakalagay na sa tracks eh. Pero ang sabi nila, si Melchizedek, yung talatang verse 3 ng 7:3, patunay mo na Diyos yun. Without father, without descent eh. Tapos pagdating sa 6, this man counted as by descent pa, yun ang pinatunay ko. Ang tanong dyan, ang sabi niya, yun ay theophany lang si Melchizedek. So hindi naman nila tinututulan na, hindi ko naman tinutulan. Ang tanong doon, si Melchizedek daw ay nag-theophany lang during the time kay Abraham. Kung kumain silang dalawa. Kung galing siya sa slaughter, si Abraham. Kasi patunay na siya ay ano lang. Kasi hindi matibay yung patunay natin na si Shem ay yung tala na eh, parang gano'n. So, paano ma-explain sa kanila na theophany lang talaga siya? Hindi siya, para siyang figuratively lang. Wala talagang salin, wala talagang ano. Pero yun ay, noon, may king of salin, may salin. Pero ngayon wala niya eh. Oo, pakisalit yun. Ano masagutin niya na ang Diyos nag-theophany doon sa tao, kasi naging Melchizedek yun. Yung term mo, ang Diyos nag-theophany doon sa tao, yan yung paliwanag ko. Pero hindi yan ang paliwanag nila. Paliwanag nila, yung Diyos nagsa tao. Mali ang term mo eh. Hindi. General word ng theophany. Pero yung term mo, theophany sa tao, ibig sabihin, may tunay na tao ang kumilos ang Diyos. Pero, mali ang term mo. Hindi yan ang term nila. Ang term nila is nakaramihan galing sa watis ng nawag niya. Ang Diyos mismo nag-anyong tao. Nag-enmorph tao. Hindi ka marunong mag-sumati pa ng term. Okay na. Bakit ko sagutin yung hindi matibay yung patunay natin na si Shem, si Melchizedek. Dahil lang doon sa talaan ng bahay. Tagal-tagal na nito, hindi kaya na at-active ko dati. Pero meron tayong tracks. Nabasa mo na ba yung mga tracks? Okay. Ang una, biblical ba na yun ay tao o Diyos? So hindi muna Shem. Yun ba ay tao o Diyos? Hindi yun ay Diyos o si Shem, hindi yan ang comparison. Diyos o tao, diba? So yung man nila, hindi totoong man. Ang man nila, mukhang tao. Pero, salungat nga sa Bible na yun ay imaginary na tao. Bakit? Hindi pa nila nababasa lahat ng ebidensya related doon. Na salungat yung ibang verse na tao, na Diyos siya o mukhang tao lang, na hindi siya totoong tao. Okay? Sinortcut ko yun doon, ewan ko kung unawa. Pero mahabang paliwanagan din. Isa-isahin ko yung verse na salungat talaga sa Bible yung unawa. Ano sabi mo? Kung maano natin, mag-isa-isa natin, salungat, kung sabihin mo, hindi totoong may hari sa salin, hindi totoong may sacerdote sa salin. Kung totoo yan, hindi pwedeng Diyos yan, o na maghari, na hari dun sa literal na,
tapos sacerdote, tapos yung Diyos nagsacerdote. Yun nga yung gusto ng oneness eh. At kung naintindihan na si Kristo ay sacerdote din ng Diyos, ganyan din ang unawa kay Melchizedek. Si Kristo, hindi siya mismo ang Diyos na nagsacerdote. Siya ay tao hinirang ng Diyos para maging sacerdote. Ganyan na ganyan din si Melchizedek. So baliktad ang type, kunwari, prefiguration of Christ. Kung si Melchizedek ay prefiguration of Christ, hindi pwedeng Diyos ng anyong sacerdote, kundi ang Diyos ng hirang ng sacerdote. So maraming salungat sa Bible doon sa paliwanag sa Hebrews 7:3a. Hindi lang natin maisa-isa ngayon dahil mahaba. Sabi mo na isa-isa mo, ewan ko kung paano ka, marunong ka pag-polemic paliwanag. So, kailangan pag objective tayo, tapos honest tayo, pag nakita natin sa verse, pwede lang mag-direct sa hatol. Kunwari, ang scriptural lahat yan. Pwede mo diretso hatulan lang yan. Kung nawain mo isa-isa yung ebidensya, hindi pala ilabas isa-isa yung ebidensya. Hindi ko alam paano ka maglabas, hindi ko lang pinuksan. Buksan mo ngayon. Wala ka bang ano? Wala. Kahit sa kabila. Di ba nasa Facebook lang yun? Sinagot mo na. Hindi pa kita. Siyang nag-Facebook, siyang nag-ano, di ba? So, sayang oras ba? Okay, habang binubuksan pa yung Facebook, nasagot ni Barmena, kasi tanong ka muna. Tinanong ka ng isang tao, ano ba? Sino ang nagtatag ng church mo? Ano, kailan yan tinatag, kailan yan establish, at sino ang nagtatag niyan? Karamihan ang sagot, si Kristong nagtatag. After 380 tinatag. Halos lahat sumagot ganyan. Hindi naman masama, sumagot din tayo ng ganyan. Baka gusto mo tanongin, yung local church mo. Sino yung nagsimula ng local church mo? Church mo ba ay tinayo ni Kristo talaga? O, kasi, ang kasharing mo ay Mormons eh. Mormons kasi in-establish, pumunta si Kristo sa Amerika, establish tapos na-establish ni Joseph Smith yung ano. So, ngayon, tinatanong ka, kasi tinanong ako, sabi niya, ikaw, sabi niya, Brad, ang Mormons ay establish in 1800s, nag-start si Joseph Smith. Then, establish kami, kasi Kristo pa yung nagpatong talaga. Eh, sa inyo, sino? Sino yung nagtatag niya? Sino ang nagbigay, nagpatong sa kanya? Parang, hindi na rin eh. Busy na, parang busy. Di busy, biblically, galing tatamaan. Previously existent na si Christ. Tapos, lumitaw na siya sa Amerika, nagtayo ng church. Kasi may nauna pa yung Amerika magkaroon ng church kaysa Jerusalem. Anyway, una ang Jerusalem. Number 2, kung local church, hindi na natin problemahin yan. Kasi lahat tayo kukonekta lang doon sa 3382 church. Doon sa upper room, doon sa Pentecost, doon sa Acts. Oh, dati na siyang meron, bakit hindi pa mag-usa? Okay, so, hindi na po siya. Ilang minuto na lang, prayer po? Ano pa? 6 minutes. May tanong, prayer. Mag-subscribe kayo, tanong-gulong nyo. Sa kay Jesus Christ, 12 to 29 years, 30. Kasi meron ako nabasa sa internet. Sa Bible, walang account kung si Jesus Christ sa loob ng 12 to 30, 29 years, wala account kung saan siya. May nagsabi, totoo ba na sa India, parang 7 country na pinunta ni Jesus Christ. At doon siya natuto, doon siya na-establish. Ba't walang account sa Bible? At totoo ba yun na nandun siya sa panahon na yun? May nakasulat sa Bible eh, carpintero siya eh. May nakasulat sa Bible, ng carpintero siya. Sa Nazareth.
So, sold na. Hindi siya nagpaturo sa iba-ibang Eastern religion. Siya ay carpentero lang sa Nazareth. Ordinary lang. Sa Mark, sa reaction ng mga kilala natin yan anak ni Maria ni Jesus yan. Siya yung carpentero sa Galilee. Di ba kasama natin siya? Kasama pa sa sinagoga. Ito sinagoga. Luke 14:16. Tinalakhan niya, linggo-linggo, mag-report, basa report sa sinagoga. Amen. Pelisod na, pwede ba? Siguro ancient alien, kaya lumitaw bigla sa India. Hindi talaga siya tao, hindi ancient alien daw. Okay. Oh, wala na. So, okay, so, itong contradiction sa Melchizedek, wala nang tanong, no? Kung bibilisan ko, ang Diyos hindi pwede magdrama na may pinupuri pa siyang Diyos. Sinabi ko na yan? Walang may sagot na. So, kung ibig sabihin, hindi yung Diyos. Kung walang problema, hindi yung Diyos. Hindi, tao, hindi ng establishment, tao siya. Agree na, literal na tao. Okay, kung literal na tao, matin-trace na natin sino siya. So, agree na tao siya. Literal na tao, hindi yung kunwaring tao. Hindi kunwaring tao pa rin yun. Hindi totoong tao pa rin yan. Hindi ka kasi marunong siguro mag-type literal or kunwaring tao. Basta tao lang, okay na, dahil na sa third. So, kunwari, sang-ayon na literal na tao. Kung di pa, di marunong kayo dapat mag-polemic. Paano mo patunayan na salungat yung kunwaring tao? Salungat yung imaginary na tao. Phantom na tao. Ngayon, pag kaya nyo na patunayan na tao siya, then, ang susunod yung patunayan, sinong tao siya? Paano nyo malalaman si Shem siya? Titignan nyo lang ang genealogy ni Shem, papunta kay Abraham. Lampas 10 generations. Nalampasan niya yung 10 generations. Nalampasan pa niya si Abraham. Abutan niya si Jacob. So, ibig sabihin, may tipong tarawan yan. Saan mo mapupunta? Yung tipong tarawan yan, ang pinapaliwanag sa Hebrew chapter 7. Maikli ang edad, mahaba ang edad. Dahil maikli ang edad, namamatay ang mga saserdote mo. Dito, lagi siya nabubuhay. Ito ang tipong tarawan sa pagkasaserdote ni Cristo. Na church ages, hindi niya siya kailangan palitan dahil sa salin-lahit. Kailangan lang tumanggap ng oath. Ngayon, hindi pwede na yung type ay higit sa tinatype. Kung Diyos yan, higit yan kay Kristo. Pero, ano yun eh? Ang type, kailangan mas mababa sa tinatype. So, itong tinatype, kung sino man siya, yung edad niya, nalampasan niya hanggang Abraham, siya ang spiritual type. At sa time na yan, siya yung bukod sa spiritual, pinakamatandang tao sa balang lupa. So, yung itsura na makita siya na laging nandun kung di nawawala, yun ang kinuhang tipong larawan ng sacerdote walang hanggan. Tipong larawan lang eh. Pag tipong larawan, hindi literal na walang hanggan. Si Kristo ang walang hanggan. Tayo ang walang hanggan. Siya ay tipong larawan sa walang hanggan. So, ganun kasimple. So, si Shem lang makaka-feel ng shoes kasi si Shem lang ang may talaan kanan ng pinagsimula. Si Japet, carnal. Si Ham, hindi lang carnal, sinful pa. So yan, so nasagot na, no? Pero siguro sasagutin ko lang kasi hindi mabuksan eh. So, invite. O sige. 1 minute. Para mo ilang